Update po tayo sa investigasyon ng Department of Public Works and Highways sa bumagsak na tulay sa Isabela. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Yes, Connie, overstressed ng abot 200% ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, kaya bumagsak ang isang bahagi nito. Ito ang resulta, Connie, ng pangunang investigasyon ng DPWH sa pagbagsak ng naturang tulay. Paliwanag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi kinaya ng tulay ang lubhang napakabigat na truck na dumaan dito noong February 27. 44 tons lamang ang kapasidad ng tulay, pero ang nakita sa video na dumaang truck nang bumagsak ang tulay ay may bigat na lampas 100 tons. Pero lumalabas na hindi lamang isang truck, Connie, ang dumaan sa tulay, kundi bahagi lamang ito ng 3 truck na convoy na may dalang mga bato. Nakalusot, Connie, yung unang truck pero hindi na ang ikalawa. Bukod dito, tinitingnan din ng DPWH ang disenyo ng tulay na tila kakaiba raw dahil sa halip na gumamit ng bakal na lubid tulad ng ginagamit sa ibang mga suspension bridge ay solid na bakal lamang ang nagsisilbing tagabuhat ng tulay. Pero aprobado raw ang disenyong ito ng DPWH noong taong 2014. 2 beses nakitaan na kailangang i-adjust ang disenyo ng tulay noong 2018 una at nitong 2022 kung saan ni-retrofit ito at hindi nga raw ito nabuksan sa publiko dahil dito noong 2018 ay para lamang ito sa mga tricycle at nitong Pebrero lamang ay para sa mga light vehicles. Sinaaral pa ng DPWH ang atas ng Pangulo na dapat ay may managot sa insidente dahil proyekto raw ito ng mga nakaraang administrasyon ayon kay Secretary Bonoan. Sinagot naman ni Secretary ang mga nagtatanong kung may korupsyon sa pagpapatayo ng tulay at narito ang kanyang pahayag. I was assured by the regional offices and yung mga engineers namin doon that this was implemented in accordance with yung design specifications and actually it was done properly naman. Wala namang tainted of anomalies of corruptions that had been reported. Connie, kilala naman na ng DPWH yung kumpanya ng truck na dumaan dun sa nasirang tulay at tatanungin din ang kumpanya na nagdisenyo ng tulay noong taong 2014. Connie? Maraming salamat, Joseph Moro.